Mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang Sabado na umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao o sa iba pang bahagi ng mundo. Marhay na aga sa inyo naming nakikinig diyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At diyan naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Comunidad Buenos Dias. At magandang umaga rin sa ating mga listeners sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayon din sa ating mga kaagapay sa 1197 DXFE Davao. At sa inyo rin na narito sa Metro Manila at walang sawang nakatutok sa atin tuwing Sabado na umaga, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Atty. Chona Cruz Gonzales. At ako naman po si Atty. Jedy Maya Belhica. At ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito po sa 702 DJS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at napakikinggan at napapanood po sa Facebook at YouTube channels ng 702 DJS FEBC Radio TV. At syempre, sa Channel 185 napapanood po tayo sa Signal TV sa pakikipagtulungan naman ng GCTV. At tayo ay sinasamahan din ng ating cute crew na si MCD Ferrer, Phil Lagtapon, gayon din kasama rin natin si Minka Tiangco, ang ating Prodtex na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes at RTV na sina Aileen Valdez, Wenmark Balatukan, Angelica Calaya, Raymond Paner at yung mga kasama rin natin diyan sa Bukawi Transmitter site. Sa punto namang ito'y nais nating pasalamatan kayong mga kaagapay natin na patuloy nating kapartner sa ministeryo po ng FEBC. Sa tulong ho ng Panginoon at sa inyo pong suporta ay 76 years na po natin na ibabahagi ang mga tama at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Sa mga nais naman po maging kabahagi ng ministeryo po natin, maaari po kayong mag-message sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV o bisitahin yun na rin po ang aming pong website sa donatenow.febc.ph. Siyempre, one word, donatenow.febc.ph para naman po sa iba pang mga detalye. Pero bago po namin ipagpatuloy ni Atty. Chona ang amin pong diskusyon at pag-uusapan sa araw na ito ay pagkain, pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hangmo sa Efeso chapter 4 verse 2. Ang sabi po, kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong mga komento, lalo na legal na katanungan, maaari niyo pong ipadala yan sa amin sa pamamagitan ng ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroon po kayo, please like and share. At sa amin pong pagbabalik, after a short break, ay dadako na tayo kaagad sa ating unang segment, ang punto por punto, kung saan tatalakay na naman tayo ng isang napapanahon na batas at pangungulahan tayo ng ating batikang partner na si Atty. Jeremiah. Kaya't huwag kayong maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik sa ilang sandali lang. Tabas ng Batas! Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod. Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo. Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot?
Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay. Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag marangal, walang bakit, sana maglingkod. Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. 75 taong nagpapahayag ng mabuting balita ni Hesukristo. On air, online, at on the ground. FEBC Philippines. Ang bawat tagumpay, Diyos ang nagbigay. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Okay, so tayo po'y nagbabalik muli dito sa ating programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po, si Attorney Jeremiah Belica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzalez at nasa unang segment na tayo, ang punto per punto, kung saan ay tatalakayin natin ang isa pa ring napakahalaga at napapanahon na batas. At anong batas ba ito, Atty. Jeremiah? Maganda itong ating pag-usapan patungkol sa Republic Act 10627 or the Anti-Bullying Act of 2013. Naku, marami excited diyang malaman, ha? Oo, maraming nabully at dumadanas ng pambubuli, no? Mamaya na yung mga personal experiences daw. Sige. Tanungin mo ako mamaya, Attorney. Yes. So, yeah. Okay, so pag-usapan natin yan. Ito nga yung Republic Act 10627, Anti-Bullying Act ng 2013. Mahalaga pong maunawaan po ng bawat isa ang legal na framework sa Pilipinas po na tumutugon at pumapatukoy sa issue ng bullying. Lalo na po ito sa konteksto ng paaralan at iba pang mga institusyon, lalong-lalo na sa mga schools, no? Yes. Noon kasi, nung mga bata tayo, attorney, wala namang dati sabi, lumalaki ka, kasama raw sa paglaki yan na you learn to stand up against your bullies. Sinasabi, paglalo sa mga lalaki. At hindi parang attorney, hindi pa talagang na-define na yun ay bullying, ano? Parang noon tukso-tukso lang, no? Tukso-tukso. Binabansagan ka or something. Yes. Pero maganda rin na-define, no? Kung ano ba siya. Kasi medyo lumalala na tong kaso na ito, eh. Hindi na yung parang harmless na, di ba, nanunukso lang. Iba na ngayon. Iba na. So, ang legal framework nga nito, attorney, ng itong Anti-Bullying Act of 2013, ito ang pangunahing batas na tumutugon partikular sa bullying sa konteksto ng paaralan. Yan ho, no? Sa yan na ang unang mahalaga pong malaman natin na inuna ho ng ating mga mambabatas na tukuyin ang bullying sa loob ho ng mga eskwelahan. Kasi hindi alam ng ibang mga magulang na ang kanila palang anak ay biktima na ng pambubuli sa kanila, no? So layunin po ng batas na ito ay maprotektahan po ang mga estudyante mula sa bullying sa loob ho ng kanilang mga eskwelahan at iba pang mga educational institution. Yes. Hindi lamang po pala school yan kasi meron din mga educational institution na hindi naman natin sabihin na formal education, maaring TESDA yan, maaring training school, but nonetheless, it's an educational institution. So, okay. So, ang batas po na ito, ang RA 10627 o Anti-Bullying Act, ay pumapatukoy po ito sa bullying o kinikilala ng batas ang iba't ibang anyo po ng bullying, no? Kasama po dito anong klase? Meron pong physical bullying, yan ang pinaka-common, ano? Sinasaktan, nananakit, ang batang mas maliit ay kinakawawang physical ng batang mas malaki. Meron ding verbal bullying. Meron din yan, di ba? Ang pambubuli pala, hindi lang pala yung lalaki na mas malaki
no, ang pwede Yes. mang-bully, pati pala yung mas madaldal at mas malakas manggalit verbally, no? Mm-mm. Na syempre connection sa verbal bullying, yung tinatawag na psychological bullying, no? Kung Yes. saan ay hindi ka man sinasabihan ng kung ano-ano, pero ikaw naman ay kinakawawa. Ano Oo. po? Mm-mm. Na sa iba pang mga paraan na ito ay nakasasama sa psychological na mindset o state of mind ng mga bata. At ang huli po is yung tinatawag na cyberbullying. Ayan, meron din pala, no? Kahit hindi pala sa loob ng school yan, pero paglabas naman, 'di ba, pinagtatawanan at inaaway cyberly, 'di ba? Dati wala tayong pakialam na, kung Yes. anong sabihin nila ilagay dyan. Pero ngayon, hindi na ho pala. Dahil lahat na tayo ay naka-interconnected na tayo sa mga social networking sites. Kaya ho, ang atin hong mga kabataan, lalo na mga anak ho natin, sila po ay lumaki at lumalaki sa mas kakaiba pong mundo na Oo. talagang Environment, ito ano? po ay very connected na ang cyber world or cyberspace. Kung kaya ang pambubuli sa cyberspace ay kasama rin ho sa dinidefine ng bullying yan sa batas po na ito. So, kasama ho rito sa batas na to ay ang patakaran ho ng mga paaralan na kung saan inuobliga po ang lahat ng mga elementary at high school, no, ay na paaralan na bumuo po at magpatupad ng mga policies at iba't iba pang mga patakaran laban sa bullying. So, kasama po dyan ang education drive at pagsasagawa po ng iba't ibang mga talks, no, patungkol po sa laban po sa bullying at iba pa hong mga programa na kung saan tinuturuan ng mga estudyante na wag hong mangbully sa iba. Kasama rin ho ang iba pang mga ibang mga programa na geared towards na tulungan ang mga kabataan at ang estudyante na i-address ang problema ng bullying. Kasama rin ho doon sa batas na yon, ay syempre ay hindi lamang po ang pagkakaroon ng patakaran, pero ang reporting at investigasyon ng mga bullying na nangyayari. Dahil binibigyan ho ng diin ang kahalagahan po ng mabilis na pagre-report at pagtugon din sa insidente ng bullying. Hindi na pala pwedeng, Attorney Chona, yung wag mo na lang pansinin yan, sasabihin sa'yo Oo. ng teacher. Pagwawalang No? bahala. Walang bahala kasi Oo. nga sabihin larong bata lang yan, nag-aaway-away lang. Hayaan na natin. So hindi pala pwede. Meron na silang karampatang parusa kapag ito ay hindi tinugunan agad. Okay? Yes. At syempre, ang isa sa pinakamahalagang provision dito is yung proteksyon at suporta sa mga biktima ng bullying. Dahil tinitiyak ang pagbibigay ng kinakailangang proteksyon at suporta sa mga biktima ng bullying. Okay? So, pero ito ang isang klaseng bullying na ating nabanggit kanina is yung cyberbullying. Yes. No? Bagamat ang Republic Act 10627 ay nakatuon lamang sa mga paaralan, pero ang cyberbullying po ay maaari rin pong saklawin ng iba pang mga batas katulad po ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Magkasunod lamang, no? Ito po yung naglalagay nga ng cyber libel, ng iba pang mga provision na kung saan pinoprotektahan ang mga gumagamit ng social media laban sa mga mapang-abusong mga users, no? At ang isa dyan is yung cyberbullying na tinatawag. Ito ay sa konteksto naman ng harassment na ginagawa online, di ba? Yes. So ikaw ay pinagtatawanan, ginagawa ng storya at ang ginagawa ay ikinakalat pa ang mga storya na nakakahiya at alam naman na makakasakit sa bawat isa, o lalo na dun sa tao. So, kasama na rin pala ang cyberbullying dyan, okay? So, ano po ba ang mga kinakailangan gawing mga hakbang kung sakali meron pong insidente ng cyberbullying? Ang unang-una po, ayon sa batas, ay ang pagre-report sa kinakaukulan. Kung ang isang bata o ang magulang ay isa pong biktima, ay kinakailangan pong i-report na ito sa otoridad o kahit man lang dun sa paaralan.
at kinakailangan niyang matugunan iyan kasi hindi na ho yan simpleng isang bagay. Yes. Ang pangalawa ay binibigyan din po ng legal na tulong para sa mga malubhang kaso. Yan, no? Hindi lang yung simpleng pangiinis, talagang ito ay paninira ng buhay talaga. Maaring kumonsulta na rin po sa mga abogado at sa iba pong mga eksperto para ho sa karagdagang aksyon na pwede po ninyong gawin. So, in sum, ang ating Anti-Bullying Act ng 2013 ay ang pangunahing batas po natin ulit na tumutulong sa issue po ng bullying lalo na po sa mga paaralan. At ito po ay naglalayong protektahan ang mga biktima at magkaroon ho ng isang mekanismo para matulungan at matugunan ang isyong ito. So mahalaga rin po na aware tayo sa batas na ito dahil sa protection po ng mga kabataan at bawat isa laban sa bullying. No? Attorney, anong masasabi mo naman dito? Napakahalaga niyan, attorney, na noong panahon nga na pinag-uusapan yan sa Kongreso, talaga namang in full support tayo riyan. Kasi nga, bagamat sabi natin, medyo nung panahon, lalo nung panahon ko, no? Hindi naman ganun kalala. Ngayon kasi dahil sa social media, no? Napakabilis na ikalat ang isang impormasyon patungkol sa isang tao na maaring walang katotohanan. At 'di ba, in the process, talagang 'di ba, nabubuli siya, no? Dahil kung ano, alam mo naman, ang mga tao may mabasa lang, hindi ba? May mapanood lang. Meron na tayong mga judgments Meron na tayong konklusyon patungkol doon sa tao. Papaano kung hindi naman pala totoo 'yon? Nahusgahan na natin yung tao dahil sa nakita, nabasa, kumalat na impormasyon, hindi naman na-verifika. In effect, nabuli naman yung tao na yon, hindi ba, nang wala namang kalaban-laban. Kaya't panahon talaga tong batas na ito, lalo talagang paigtingin yung implementasyon. Kasi alam mo, attorney, meron tayong mga kaso na alam na talagang naapektuhan tong mga kabataan to the point, alam mo, ang nangyari, in-isolate nila yung sarili na nila. Hindi na sila nakapagpatuloy ng pag-aaral. Minabuti nila na doon na lang sila sa bahay nila in seclusion. Nag-withdraw sila talaga from society, from community. It takes time bago sila maibalik. But with the help of the support ng pamilya at ng church community, unti-unti itong batang to na ibabalik. But you can just imagine yung devastation being created by a false information spread na ganun, like wildfire in the internet about you. Talaga namang break ng heart. Kaya itong batas na ito, talagang dapat na malaman natin at pagtuunan ng pansin. At sa mga may tendency naman po na gumawa nito, maghuhusdili po kayo dahil meron hong karampatang, hindi ba, liability yan under the law, attorney, hindi ba? Kasi naninirang puri ka, nagsasamantala ka doon sa maaring, di ba, katahimikan ng ibang tao na hindi sumasagot sa social media. Naku, pag-isip-isip po tayo kasi nakakasira po tayo ng ibang tao. So, kaya attorney, kaya paalala sa bawat magulang, bantayan po natin baka ang atin pong anak mismo ay nabubuli na po. Oo. So, kaya wag po kayong aalis dahil sa atin hong pagbabalik ay abangan naman natin ang mas napapanahong panukalang batas sa akala at panukala na i-discuss po ng ating pinakamamahal na Attorney Chona. Kaya wag po kayong aalis, babalik po kami dito lamang sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Ako po si Roderick Toloy, tribong Bugalot. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nunood ang madmin, midagaw ka, Panginoon, at oras sa ito. At ikamakon, idalagdi mo, Panginoon, yung ekonomiya, bansa min Pilipinas. Nung si kayong uwi, Panginoon, patabutso. Dalangan ko din, Ama, yung minon kumpanya, minon business, nun i-bless mo, Panginoon, ida. Para uwin, on out, Panginoon, on tabot uwi. Yung ekonomiya, Panginoon, lugad mi. At dalangin ko, Panginoon, na sana ay uado yung mga foreign investors nun invest, Panginoon, lugad mi. Para mangkawadaan nun, ni mauadon talabako. Para di maaway talabako to, Ama, ay mangkawadaan da. Para makadupi man, nun, uwin, umbangon, Panginoon, unsiyakin, unawat, untabot yung ekonomiya to Pilipinas.
At kama ko mga Panginoon, idalag din mo yung mga amin ng economic managers sa Panginoon yung mga akad idan maibeya para yung amin Panginoon nun pandamdaman de ay idapat de para uwin on awat Panginoon yung peso. Panginoon, ito yung gamakon idalangin di mo oras sa ito at manmadawak ng sibagan mo. Panginoon, sa iman lagam magamakon idalag di mo, pandayok di mo, dalayan ko di mo iman nga dani so. Amen. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambayanan na napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala. Alright, so tayo po'y nagbabalik muli dito sa ating programang Tabas ng Batas. At tayo po'y nasa ating second segment na po, ang Akala at Panukala. No? Attorney Chona, ano po ba ang panukalang batas ang ating pag-uusapan? Ako, ito napapanahon din to, attorney, from cyberbullying kanina na napag-usapan natin to ito cyber din. Kasi naman talaga nasa digital age na tayo, kaya mas marami talaga sa atin ang nasa social media na. So dahil nalalapit ang eleksyon, next year, meron panukalang batas na Senate Bill 2664, an act further protecting the integrity of the right to suffrage by amending itong ating Omnibus Election Code, defining the crime of cyber vote buying, and vote selling. So, dahil sa karanasan sa mga nakaraan daw na halalan, na ang naging bilihan at bentahan ng boto ay dumaan na sa pamamagitan ng mga social media platforms, kailangan i-address na ito. At ang isang panukalang batas sa katulad na ganito ay napapanahon para matugunan itong problemang ito. Ayon dito sa ating mambabatas, talagang binigyan niya ng emphasis yung ating right of suffrage na nakalagay nga naman sa ating konstitusyon. Ang Article 5, di ba? At ang Article 21 naman ng ating Universal Declaration of Human Rights din. At ang isa pa daw Article 25 din na International Covenant on Civil and Political Rights. Ngayon, yung right to vote or the exercise of the right to vote reinforces the constitutional foundation of the Philippines as a democratic and republican state. Na alam natin, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Of course, from a Christian perspective, alam naman natin, ang sovereignty resides in the Lord. Ito ay delegated authority sa ating mga tao na kanyang nilikha, at kung tayo ay meron nga namang self-governance, dapat, di ba, limitado na lang din ang ating mga batas to govern us. But hindi nga ganun nagkukulang tayo sa self-governance. Kung kaya't ang ating Diyos, who is the sovereign of all, pinagkatiwala niya itong kapangyarihan na ito sa atin bilang mga tao, at dahil doon, pumipili tayo ng mga taong ihahalal natin to govern us, to lead us, hindi ba? But makikita natin dito, yun daw attack naman sa integridad ng ating karapatan para bumoto, nagiging insulto rin doon sa ating demokrasya. It is for this reason that Batas Pambansa Bilang 881, Series of 1985, or the Omnibus Election Code as amended, defined and punished the crime of vote buying and vote selling. Kasi yan ay kinikilala at hindi ba ng ating batas na pag-atake yan, pag-yurak yan dun sa karapatan natin na bumoto ayon sa konstitusyon. Kung kaya't dahil pinaparusahan na doon sa Omnibus Election Code, crime yan vote buying and vote selling. Dahil nga sa digital age, it has been more 3 decades, since itong Omnibus Election Code passed. Kaya ngayon,
ito nga namang vote buying and vote selling, naging ano na rin, sophisticated na rin at nag-migrate na rin sa social media space, ano? Kung kaya meron na ngayon tayong panukalang batas kung saan paparusahan na rin ang digital or cyber vote buying and selling, no? Alam mo, attorney, no? Hindi rin naman kailasa yun. Marami tayong mga kaibigan na nasa practice din ng itong mga election cases, hindi ba? Talagang sinasabi nila at maging mga politiko na mga kaibigan din natin at mga nakakasalamuhan natin na dati kung vote buying lang, ngayon talaga vote selling. Na ang mga mamamayan daw, ang nag-aalok na ibenta ang kanilang mga boto. So, ito ay kinakailangang bigyan din ng pansin kung kaya alongside daw this digital shift at dahil nga nandoon na sa mga online platforms na ginagawa ang mga bayaran at transaksyon, kung kaya itong proliferation of cyber criminals in vote buying and vote selling schemes through money mules, dapat na nga daw sa watain ito. These money mules use electronic money transfer methods to facilitate vote buying and vote selling. Unlike traditional vote buying, where the candidates physically give out money, at in the past, marami ring mga nahuli niyan, it is a challenge to detect the source of these digital schemes. So kinakailangan ngayong bigyan ng pansin. Kung kaya, in view of the limitations of the existing law, yung Omnibus Election Code, this bill proposes an amendment to the definition of vote buying to cover criminal developments exploiting the use of technology and or computer devices, software, and applications in the electoral sphere. It defines the offense of cyber vote buying and vote selling and seeks the same punishment commensurate to the gravity of this crime. So ito, maikli lang ang panukalang batas kasi amyenda lang naman ito din dito sa ating Omnibus Election Code. Pero mahalaga kasi sinabi dito sa Section 261, Paragraph A, Paragraph 1, ito yung amendment na gustong ipasok. Sabi rito, this shall cover vote buying and or vote selling that is committed through electronic means or with the use of information and communication technologies, including but not exclusive to websites, software, and applications for online banking and money remittances. The penalty to be imposed shall be imprisonment of not less than 6 years but not more than 10 years and shall not be subject to probation. Yun lang ang nilagay nilang amyenda dito sa Sections 261 ng Omnibus Election Code as amended kasi meron na diyang nakalagay about vote buying and vote selling. In fact, dito sa paragraph na ito, yung kaninang binanggit natin, yun yung amendment na gustong ilagay. Pero as it is now, attorney, ito may batas dyan Sabi, any person who gives, offers, or promises money or anything of value, gives or promises any office or employment, franchise or grant, public or private, or makes or offers or to make an expenditure directly or indirectly, cause an expenditure to be made to any person, association, corporation, entity, community, in order to induce anyone or public in general to vote for or against any candidate, or hindi lang yun, withhold his vote in the election, or to vote for or against any aspirant for the nomination or choice of a candidate in a convention or similar selection process of a political party. So, makikita natin comprehensive naman, attorney? Pati political party. Yes, even political party nilagay na dito, naririyan, batas yan, umiiral yan. So, yung binasa natin earlier, yun lang yung amendment na yung cyber vote buying or vote selling, di ba, na tinatawag natin, at that is through electronic means, isinasama na dito na ipagbawal at ito panagutin ang mga gagawa nito.
So, anong thoughts mo, attorney? Oh, maganda yan kasi nga nag-i-evolve din para yun din sa Yes. nangyari sa libel, no? Kailangan Mm-mm. i-amendahan nila kasi hindi nabanggit ang electronic means of committing libel. Yes. So, kaya Yes. ngayon nagkaroon na ng cyber libel. Ngayon naman, hindi na lang vote buying kasi tinetechnical eh. Oo. Hindi naman kami namili, pero online nga Yes. ginawa lahat. Diba? Pati yung Yes. bayaran online. So now, with this amendment, talagang mas mahihirapan talaga ang mga gustong gumawa ng election rigging sa pamamagitan din ng technology. So Looking ako'y forward nakikita tayo ko, na I pumasayagan can see ito. napapasayan, dahil Oo. lalo na't election na next year. Yes, yes. Napakabilis ng panahon. Oo nga. At dapat talaga napahalagahan natin yung ating boto, no? Yung sabi nga, sa pagkakataon na yan, pantay-pantay ang mga Pilipino. Tigi-tigi sa tayong boto. Kaya pangalagaan po natin ang integridad, at nung ating karapatan na exercise po natin ng maayos ayon sa ating konsensya, ayon sa ating personal na kagustuhan, at hindi dahil na-impluwensyahan tayo, lalo higit dahil hindi dahil nabayaran, kung kaya't lamang susuporta sa isang kandidato. Kaya paalala po ito sa atin at nawa po ang panukalang batas ng Senate Bill 2664 ay pumasa na rin sa lalong madaling panahon. So yan po ang ating tampok na panukalang batas at magpo-pause tayo for a break, pero sa ating pagbabalik, tutungo na tayo sa ating blockbuster segment, ang Payo de Asunto, kung saan bibigyan daanan natin ang mga katanungang legal na ipinadala po sa atin. Kaya huwag po kayong maglilipat ng istasyon, kami po ay magbabalik sa ilang sandali lamang. Tabas ng Batas! Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa unang Tesalonica, Kabanatang 5, talatang 16 hanggang 18, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Hesus Kristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney Carlos Kuya Kaloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Alright, so tayo pinagbabalik muli sa ating pong programang Tabas ng Batas. Tayo po ay narito na sa ating pong blockbuster segment, ang Payo de Asunto, para sa subukan po namin ni Attorney Chon ang sagutin ang ilan yung pong mga katanungang legal. Kaya pakinggan na natin ang unang katanungang ipinadala sa atin ng ating listener. Magandang umaga po. Magtatanong lang po. Rights lang po ang tinitirhan naming lupa. Pero matagal na po kami dito, more than 30 years na po. Wala pa po kaming karapatan maging aming itong lupa. Payag naman po kami kahit sana hulugan, wag lang paalisin. Salamat po. Ayan, attorney. So, rights, madalas natin naririnig to, sa mga kaagapay natin na nagtatanong, rights lang. Parang ang ating pagkaunawa ay walang titulo talaga yung lupa, at rights lang na tinatawag, parang pinatitira ka lamang doon sa lugar na yan. Pero sa kanila, matagal na raw, 30 years na, At ang tinatanong niya, may karapatan ba kami doon sa lupa? Ngayon, kinakailangan po ninyong mag-research. Kasi hindi po porke matagal na kayong
tira no sa isang lupa na hindi naman ninyo pag-aari, talagang lahat 'yon magra-ripen into, 'di ba? Ownership, ano? So maganda po ay alamin po muna ninyo, wala ba talaga may title, no, diyan sa lupang 'yan. Pwede yung i-check 'yan sa inyong Register of Deeds sa lugar kung nasaan kayo, kung saan situated yung lupa. Pangalawa, kung wala naman talaga, hindi yan titled lot or property, then 'di ba, attorney, kailangan i-check din alienable ba and disposable yung property na yan. Yan naman po ay mabe-verify ninyo sa tanggapan ng Department of Environment and Natural Resources na siyang merong talaan, record ng mga properties na tinatawag na alienable and disposable. Meaning to say, maaring yan po ay government property before, pero ngayon ay open na for disposal sa mga tao na nakatira riyan openly, di ba? So may criteria, open, di ba? Merong continuous, sabi niyo 30 years kayo nandyan, open, alam ng lahat na kayo nakatira dyan for 30 years, exclusively na kayo lang, walang ibang nagkiklaim niyan, in the concept of owner, parang kinikilala na doon sa lugar na kayo talaga, then you can apply. No po, na yung property na iyan ay maging sa inyo. So hindi po automatic, wala pong automatic. Kinakailangan merong, hindi ba attorney, merong kinakailangan mode of transfer no? Paano ba yan napa sa inyo? Hindi po dahil nagtirik kayo riyan ng inyong bahay, matagal kayo inyo na. Hindi na po ganoon ngayon kasi kinakailangan po may dokumentong magpapatunay na sa inyo nga po iyan at may karapatan kayo na angkinin yung property na yan na sa inyong pag-aari. Kaya siguraduhin niyo lang na yan pong inyong pagmamay-ari ay wala hong may-ari na iba. Kasi kung ito po ay titulado na ng iba, ay ito po ay sinasabi nga na pagmamay-ari po ito ng pribado tao. No? Nagkakaroon lamang ho kayo ng karapatan na pwede ninyong applyan para kayo maging may-ari. Kung ito po ay pagmamay-ari pa ng gobyerno, ito po ay sinasabi alienable and disposable land na wala pa hong may-ari. Po? So pwede ninyong applyan para ang gobyerno naman po ay maaari sa inyong ibenta o ilipat. Yan po ang tinatawag. Ayan, so bigyan daan naman natin ang isa pang katanungan ipinadala sa atin. Pakinggan natin to. Magandang umaga po. Tatanong ko lang po kung ang isang right sa lupa na pinayagan ng death of assignments ay hindi na ba pwedeng paalisin ng sino man, maging ang HOA. Salamat po. Ayan, attorney. So ano pa rin? May kinalaman pa rin sa rights, no? At yung ba daw may rights lang sila doon sa lupa at pinagawaan ng deed of assignment, hindi na sila pwedeng paalisin doon, maging ng HOA or homeowners ito, no? Homeowners Association. Yan. So ang tanong kasi kung ang isang rights po ba na pinagawa ng deed of assignment, pwede pa rin daw bang paalisin? Well, sino ho ba ang nagbigay sa inyo ng deed of assignment? Ano pong klaseng pagkakasign? Ito po ba ibinenta po sa inyo? O ito ay inassign ho sa inyo bilang katiwala o bilang lessor? Kasi pwedeng maraming ibig sabihin ng assignment. Inassign po ang rights. No? Kasi kung kayo po ang siyang may-ari po niyan at kayo na po mismo ang nagbabayad po mismo ng amilyar dun sa property at naibenta na ho sa inyo at nailipat na kasi pwedeng ilipat kung ito'y inilipat dahil naibenta o ito po yan nailipat dahil dininate po sa inyo, ay kayo po ang may karapatan po dyan sa property na yan. No? Ang Homeowners Association ay wala hong karapatan magpaalis sa totoong may-ari po ng property. Subalit, maaari po nila kayong i-declare na delinquent kung kayo po ay hindi ho nagbabayad ng karampatang mga association dues at association fees. Ayan po, no? So, kayo po ay marami kasi malawak ang ibig sabihin deed of assignment. Ibinenta ho ba sa inyo? Ibinigay na po ba sa inyo ang lupa at maaari nyo ho pong itong parehistruhan? Yan po ang alamin po natin. So medyo kailangan pang pag kasi mga rights, kailangan alamin mo muna ang talagang legal na katayuan ng property na yun. Yes. Magre-research po kayo.
Marami po kasi ibig sabihin ng rights, no? May right of possession, di ba? Yes. Mayroong right to rent, right to lamang ibig sabihin. Ano pong pangklaseng right ito po ba ay ibinenta sa inyo, inassign po sa inyo? Deed of assignment of rights po, parang gano'n. Ano po. So parang hindi siya deed of sale eh, hindi rin siya deed of Yes. donation. Oo. Meron pa nga, attorney, di ba, use of right, yung Use of right, right lang yes. to use. To use the fruits Oo. and enjoy the use of the property. Yes. So, iba-iba po yan. Pag sinabing rights, ano, hindi ho, Mm-mm. pag nadinig yung rights, parang ano ba talaga yon? Iba-iba rin po yan. Ano, kaya Yes, kinakailangan yes. i-research Ito po po. ba'y renta o binenta po sa inyo? Yes. Yes. Ayan. So, nawa po, nalinawan po. Ano ho? So, dako tayo sa isa pang Mm. katanungan. Sabi niya, good morning po. Ask ko lang, may kapatid ako na pumasok sa kumpanya. At unang araw po ng pasok niya sa trabaho, nagkaroon ho agad ng aksidente. At naputulan po siya ng 3 daliri. Ako, nakakalungkot naman ito, attorney. Ano, unang araw mo pa lamang ay nadisgrasya na, ano, at naputulan nga ng 3 daliri at yung kumpanya po ito ay tunawan ng bakal. Tanong ko lang po, magkano ang dapat pong ibayad ng may-ari ng kumpanya sa nangyaring danyo sa aking kapatid na naputulan nga ng 3 daliri? Maraming salamat at more power sa inyong programa. Attorney, top of mind, ano, syempre kailangan po yung sa inyong hospitalization ng inyong kapatid, yung pong medication, yung pong baka kasi may therapy, no, attorney, kasi syempre biglang nawalan ka ng isang bahagi ng katawan mo rin o sabi mo 3 daliri yan. Pero may iba na kasi ang ano mo ang pagkilos, paggalaw mo, no? So, may therapy marahil yan. So, may mga gamot na kailangan. At syempre, dagdag pa natin yung loss of income, yung araw-araw na hindi na siya nakapagtrabaho dahil nga sa aksidente. Pero meron pa sinasabi, attorney, no, about disability ang ating batas. Yeah. Una po sa lahat, kapag ang isa pong empleyado ay, kung totoo pong empleyado po ang inyong kapatid kasi siya po ay nagtatrabaho sa tunawan ng bakal, first day, baka siya po ay nangungontrata lamang o hindi naman talaga formal siya nag-iisang empleyado, hindi ho siya yung tinatawag na talagang regular employee. Ano po, kadalasan ay hindi ho ganyan, lalo na kung kayo po ay nasa isa pong pabrika na nagtatrabaho. Bagkos, kung kayo po ay pinagtrabaho sa isang unsafe na isa pong lugar, bakit mo naputulan ng daliri? Baka hindi ho training ng mabuti inyong kapatid, hindi ho binigyan ng mga safety gears na requirement po mismo ng atin hong batas, ay maaari ho kayong mag-claim ng damages pa din po sa kanila. Ngayon, sigurado ang lahat ho ng gastos medikal ay kinakailangan sagutin po yan ng ang employer na meron hong pagkakasala at hindi pagsunod, no? Tinatawag kasi wala ho yung occupational safety, no? Occupational safety, sa lahat po yan. So yan po ay kung ito po ay sinasabi nga ho dun sa batas, yung matagal na batas na to, yung Act 1874 na kung saan nag-establish ng comprehensive responsibility ng employer in cases of injuries, matagal na to. Ano pa to? Yung Commonwealth pa ang batas na ito. So ang responsibilidad pala ng isang empleyado, ng employer, kapag ang employee ay nagsuffer ng injury at ito po ay dahil sa negligence ng employer, ay kinakailangan po ay responsible siya sa injury, pati po na rin ang damages po na pagbabayad po doon sa tao, pati ho yung mga moral damages at mental anguishes po na to kapag hindi po nila ito sinulusyonan. Yes. Ang eksakto pong ibabayaran po sa inyo ay depende po yan sa pagkaka-determine po ng korte. At ang ganito kasi normally kapag isang daliri lang, ito yung tinatawag na partial disability. Pero 3 Ano po? So 3 disability, mas ano po yan, mas matindi po ang disability ginawa. So case-to-case basis po yan. Pero siguraduhin niyo po na bayaran po lahat ang ipong mga medical na pangangailangan. Ano po? Ayan, so tungo naman tayo sa isang katanungan pa. Sabi niya, tanong ko lang po, ano ang pwedeng gawin? Yung landlord po namin,
ay walang pakialam kahit na nakawan kami sa loob ng apartment niya. Um, Walang iba pang detalyeng ibinigay sa atin, attorney, no? So, karaniwan po kasi ay doon sa kontrata ng lease, nakasaad yan, ang mga responsibilities, obligations ng bawat partido, But of Mm. course, at the outset, ang may isip natin, attorney, dapat meron talagang provision din yung may-ari ng buong property para sa seguridad ng mga uupa sa kanya at maging yung mga siguro pamilya niya. Syempre, natitira rin doon marahil sa isang bahagi ng property niya. Kung hindi man, yung mga umuupa nga ay ma-secure din. Ngayon, iba din pong usapan yung kayo po mismo sa apartment na yan na inyo pong inuupahan for a certain period of time. Syempre po, may obligasyon din po kayo na i-secure din ho yung particular na unit na yan, na inyong tinutuluyan. Ngayon, kung may pagkukulang po yung inyong landlord in terms of teka, yung main gate hindi man lang inayos, yung bakod hindi na secure, yung perimeter fence na tinatawag natin, yun po of course on the account of the landlord po yan, but insofar as the particular unit po na inyong inuupahan ngayon, meron din po kayong obligasyon diyan na i-secure din po iyan. Kaya mainam po siguro pag-usapan, paano ba ninyo mapagtutulungan na mapanatiling ligtas at hindi po ba secure yung inyo pong lugar na tinutuluyan ngayon. Yeah, tsaka ang lessor, yung nagpapaupa po, ay meron tinatawag na mga warranties po siya, no? Bagamat siguro, attorney, yan din gusto nila malaman anong obligasyon niya kasi nanakawan kami. Well, ang una pong obligasyon ng isang lessor po ay ilipat ang possession sa inyo. Yung tinatawag na to deliver the premises of the thing. Pangalawa is mag-conduct sila ng mga repairs. Sabi nga ni Attorney Chona, kung may sira po yung bubong, sira yung gate, at ito po ay kung mga minor repairs lang po ay doon na ho sa inyo yan. Kayo po yung unang ngumpahan. Pero kung major repairs naman ho yan, yan ho kailangan ang may-ari po nagpapagawa. Pero meron dito kasing pangatlo na tinatawag na to maintain in the peaceful and adequate enjoyment of the leased property, no? Na warranty, ibig sabihin, kailangan sinisigurado na walang manggugulo po doon sa tao na nagre-renta ng property. Pero ibig sabihin lamang na to, walang manggugulo na sasabihin na sila ang tunay na may-ari at sila ang tunay na dapat nagpo-possess ng property. It doesn't say na sila po ang lessor, hindi ho sinabi na ang lessor ay siya magagarantiya na hindi ho kayo mananakawan doon sa lugar. Maliban na lamang kung talagang may kagagawan po sila, kung kaya ho kayo pinapasok na magnanakaw at hindi ho nila pinapagawa ang mga ilang parte ng bahay, kaya ho kayo nananakawan. So, tingnan ho ninyo mabuti at siguro dapat mas maging active ho siya. Kasi siya naman talaga may-ari ho ng bahay po niyan. Yes. Tungo naman tayo sa isa pang katanungan. Sabi niya, ito po ay tungkol sa bahay ng lolo at lola namin. Bali, 3 pong magkakapatid sila tatay. Panganay po si tatay, pero patay na po siya. Bali, si auntie and uncle na lang po yung buhay. Ang sabi ni auntie, sila lang daw ni uncle at hindi si nanay ang masusunod kung ano ang gusto nilang gawin sa property. Pa-advise po. Ayan. So, alam na natin na nagkakaroon talaga ng problema kapag ganito. Pero syempre po, dahil ang inyong tatay ay namayapa na at isa sa tagapagmana rin ng inyong lolo at lola, so dahil siya ay wala na, sino naman ngayon ang tagapagmana ng inyong tatay? Di syempre po, naririyan na kayong magkakapatid, naririyan na rin ang inyong nanay bilang legal spouse. Kaya hindi po doon sa tipong sila lang ang masusunod Kasi lahat ho kayo ngayon ay meron meron na silang say doon sa property na naiwan. Kasi divided by 3 pa rin yan. Kung kaya doon sa parte ng inyong ama, yung share niya, of course, meron din kayong say riyan. Kaya in this instance, hindi naman baliwalain ng inyong auntie and uncle yung karapatan naman ng inyong or share ng inyong ama riyan at kung ano man ang disposisyon, dapat talaga pinag-uusapan kasama kayong mga heirs ng inyong ama
na talaga namang meron ding namang share dyan sa property na yan. At siguraduhin nyo lamang po, yan ang amin pong assumption po ni Attorney Chona, na unang namatay ang lolo't lola ninyo sa inyo pong ama. No? Kasi kung nauna pong ang inyo pong ama ang siyang unang namatay, ang pwede lamang mag-inherit ay kayo pong mga anak. Oo, At instead of dun sa kanyo pong nanay. Pero kung naunang namatay ang lolo't lola and then ang tatay po ang sumunod, ay si nanay po ay kasama po sa tagapagmana ni tatay. Tama po. Kaya meron distinction no? Kita mo nga, parang akala mo simple lang, pero kailangan malaman natin sino ba ang naunang namayapa. So we are assuming, dahil wala pong detalye na dito patungkol sa order ng ng pag-pass on, yun po yung dalawang sitwasyon. Kung nauna talaga ang lolo't lola bago ang inyong ama, or di ba ang ama ninyo ay nauna naman, either doon sa lolo o sa lola. So meron pong kaunting difference yan. But nevertheless, hindi nawawala yung fact na kayo po, lalo na yung mga anak, talagang compulsory heir kayo, and you have a say doon sa share ng father ninyo. Oo, kasi kayo ang compulsory heir naman niya. Ayan, so tatapos na po tayo sa ating Payo de Asunto segment, at kung hindi niyo napakinggan ang ating mga naging kasagutan, pwede niyo pong balikan yan sa pamamagitan ng ating Facebook page, ang 702 DZAS-FEBC Radio, o sa Tabas ng Batas FEBC. At kung hindi pa ho namin nasagot ang inyong mga katanungan, abangan nyo na lamang po ito sa mga susunod na Sabado. Sa mga may legal concern, maaari ho kayong mag-message sa aming Facebook page. Pwede rin ho kayong magpadala ng inyong audio at video message ng inyong pong katanungan. Sa oras pong ito, tayo po ay dadako na sa ating prayer time. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na muling ibinigay mo sa amin ngayong umaga na ito, na kami po ay muling magkaroon po ng talakayan patungkol, Lord, sa mga pangangailangan, Panginoon, at pinagdadaanan namin po mga kaagapay, Lord. We pray, Father, that your anointing, Lord, would continue to move in our lives ng bawat isa. Bless this program, Panginoon, na marami po makakilala at abutin, O Diyos, ng iyong salita, O Diyos, Lord, sa mga dumadaan sa iba't ibang mga pagsubok, dumadaan sa iba't ibang, O Diyos, na mga challenges, Lord God, sa kanila pong sitwasyong legal, Lord, relationships, Father, we pray that ikaw po ang nagkapagtanggol ng bawat isa, at ikaw, Lord, ang mag-comfort sa bawat isa, O Diyos. Pinupuri ka namin, O Diyos, pinasasalamatan sa lahat ng panahon, lahat ng oras. Sa iyo po, Lord God, ang lahat ng kapurihan. Sa pangalan ni Jesus ang aming dalangin. Amen at amen. Amen. Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, sa online, via Facebook at YouTube, sa Channel 185 sa Signal TV, sa pagtulungan po ng GCTV. Kami pa rin po ang inyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzalez, nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan kaming muli ni Atty. Jeremiah sa susunod na Sabado sa parang oras at himpilan. Kaya at lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin, kakampi mo ang batas. Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.